Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin yung sigalot na nangyari relasyon ng Pilipinas at China. Yung pagbigay ng congratulatory remarks ni PBBM sa pagkapanalo ng bagong Taiwanese president. Okay, may latest vlog si Atty. Roque, napanood ko. Sabi niya, si PBBM lang daw ang kaisa-isahang leader ng bansa sa buong mundo na nagbigay ng congratulatory message sa nanalong presidente ng Taiwan. How many countries sa buong mundo? Walang nagpadala ng message congratulating the President of Taiwan, yung President-elect. Bakit ang Pilipinas lang, tayo lang, ang ating Pangulo lang ang nagbigay ng congratulatory message na ikinagalit ng todo ng China? So anong ibig sabihin nito? Bakit ang mga iba't ibang bansa hindi nagpadala ng congratulatory message? Kasi normal yan eh. Pag may nananalong presidente sa isang eleksyon, kanya-kanyang congratulate. Kagaya nung nanalo si BBM natin na sinuporta noon, ang daming tumawag, nagbigay ng messages of congratulations. In the same manner, ganun din tayo. Pag may nananalo na presidente sa iba't ibang bansa, ganun din. Bakit ang buong mundo hindi nag-congratulate sa president-elect ng Taiwan? Dahil may umiiral na One China policy. Na matagal na yan na policy, pati ang Pilipinas, sinusunod natin ang One China policy. Ibig sabihin, yung pag-congratulate ni PBBM sa nanalong presidente ng Taiwan, parang dinidisregard niya na yung One China policy, parang kinikilala niya na ang Taiwan as a sovereign nation. So, to me, malaking kahihiyan yun. Lumalabas ng ating presidente, I don't know, hindi nag-iisip o wala lang. To me, malaking kahihiyan. Dahil tayo lang, presidente lang natin ang nagbigay ng message of nag-congratulate. Okay. Ang history nitong One China policy, parang sinimulan panahon ni President Nixon sa, if I'm right President Nixon sa US. Na okay, kasi yung mga previous presidents, medyo hindi magandang relasyon ng US at China. Pagdating ni Nixon, naging mabuti ang relasyon ng US at China. Kaya doon nasimula nata ang One China policy. At panahon din ni President Marcos Sr. na siya ang nag-open ng diplomatic relations sa China, kinilala rin ni Marcos Sr. ang One China policy. Bakit bigla itong Marcos Jr. na nag-debate na siya sa ganong policy? Siya lang ang nag-congratulate. Ibig sabihin nun, ina-acknowledge na ng ating presidente ang sovereignty, pagiging isang malayang bansa ang Taiwan, na hindi naman pwede. Kaya talaga yan. Ito, maganda yung analysis ni Atty. Roque na actually na-vlog ko na ito kanina na late na lang napanood ko itong vlog ni Atty. Roque.
Hindi po si PBBM ang gumawa nun. Okay? Hindi siya. Ibang tao. So, pakinggan natin sandali si Attorney Roque kung sino yung gumawa ng congratulatory message. Grabe. So, nagpapakita lang ito ng kahinaan ba ng Pangulo, kapalpakan sa palasyo na naglalagay sa atin ng kahihiyan, panganib or ano. Ito na po si Attorney Roque. Naniniwala ba ako binati ni PBBM? Hindi. Tingin ko po, social media worker lang ng PCO ang bumate. Alam niyo po, wag naman nating isipin na lahat ng nakikita ninyo sa social media page na laro-laro na ng presidente ay galing talaga kay presidente. Ano naging karanasan ko nung ako'y spokes? Sa totoo lang po, dadalawa lang yung tao ko na naging in charge ng social media sa presidential spokes office. No? At yun po talagang sinusubaybayan ng lahat. Kasi yun talaga ang binibigkas ko sa aking mga press briefing. So yung dalawang gumagawa ng mga social media cards ko nung nasa Malacanang ako, ang kanilang mandato, ang social media cards, depende at base sa mga sinabi ko sa press briefing. Hindi sila po pwedeng gumawa ng social media card na sa bagay na hindi nang galing sa aking bibig. Kasi nga, as presidential spokesperson, yung bibig ko, bibig ni Duterte. Kaya nga ang daming napipikon sa akin, sabi nila, nagbago daw ako ng mga posisyon. Hindi po. Hindi po nagbabago ang posisyon ko sa death penalties, sa yung reducing age of criminal liability, na binoto ko po lahat yan nung ako'y kongresista. Kaya lang po, dahil spokesperson ako, syempre, hindi po pwede na yung aking mga pananaw, ang aking bibigkasin sa ating mga press briefing. Yung mga paniniwala lamang ng presidente. Dahil wala naman akong personalidad bilang Harry Roque nung ako'y presidential spokesperson. Ako po ang presidential laway ng mga panahon na yun. So dapat, mga paniniwala lang ni Presidente Duterte ang sinasabi ko. So matakin nyo, dadalawa lang po silang gumagawa ng social media cards. Yung isa po dyan, si Chick Boy, na nakapangasawa ng isang galing sa Paris. Sabihin ko ba pangalan mo? Sige nga, mag-text ka kung sasabihin ko pangalan mo. Chick Boy po yun. Anyway, at yun nga po ang rule. Kinakailangan yung gagawin media card base sa sinasabi ko, at alam nyo ba ko, meron pa akong mga 2 tao rin na gumagawa ng transcript ng mga sinasabi ko nang siguradong hindi nagkakamali. Kaya yung ilang mga pagkakataon na nagreklamo ko sa mga media outfit na mali ang sinasabing report base sa aking press briefing, na andun yung tape mismo, video mismo na aking press briefing, at saka yung written transcript. So hindi ako po pwedeng balik-baliktarin. In fact, lahat po ng sinasabi ko, abay meron transcript, miski yung mga interview lang sa radio and TV. Kaya nagpapanik sila kung hindi ko sinabi sa kanila na meron akong interview dahil walang kumukuha ng transcript at walang nagre-record para sigurado nga kung ano yung mga sinasabi ko. So, sa tingin ko po, bago lang ang sistema ngayon sa Malacanang kasi wala nga ang presidential spokesperson. So ngayon, siguro yung gumawa ng social media card na yan, walang maisip na media card. Kasi alam nyo, nung ako require ko naman yung gumagawa ng social media cards. At bigyan man lang ako ng 2 social media cards isang araw. So kung 2 sila, meron akong 4 na social media cards isang araw. No? Wag naman siguro over kasi napakadami naman yung more than 4 social media cards a day. So siguro ganyan din ang patakaran. Walang maisip yung pobreng gumagawa ng social media card, nabasa niya na nanalo yung presidente ng Taiwan, gumawa ng congratulations na hindi nag-iisip na sensitibo ang issue ng Taiwan. Pero tingin ko po, never na nagsalita na congratulations to newly elected president ng Taiwan, si PBBM. Kasi kung nagsalita siya, edi nakita natin ang video, nakita natin man lang yung sulat, kung yan ay in writing. Wala po. So ang tingin ko, yung gumawa lang ng social media card talaga ang bumati na mali. Kasi dapat sa larangan ng panlabas na relasyon, nag-iingat. Kung hindi mo alam kung ano yung One China policy, huwag kang gumawa ng social media card kasi kita mo, napahamak tuloy yung presidente. Galit na galit ang mga Chino. At pinatulad naman ng aking kaibigan nga na, sige po, pero ngayon po, tahimik na. Kasi alam naman natin, mali yung pagbating yun. Yung talaga ay paglabag sa One China policy. At sigurado po ako, hindi yan binigkas ni Presidente Marcos. Dahil alam naman po niya
ang basics ng Philippine-Chinese relations. At yan, talagang cornerstone yan ay One China policy. At hindi lang naman po sa Pilipinas yan, sa buong mundo kasama rin po ang Amerika na siyang author ng One China policy. Ang lesson, Okay. Tuloy ko, yung lesson. Secretary Garafil, kailangan pulungin mo ang iyong mga social media card producers at sabihin, magpa-approve sa'yo kung ang social media card ay tungkol sa foreign affairs, lalong-lalo na kung ito'y tungkol sa China. Yan din po yung naging patakaran mo. Bakit? Kasi dahil alam po nga na sensitibo yung issue ng Philippine-Chinese relations, alam nyo ba ko, wala akong sinasabi about the Philippine-Chinese relations na hindi ko kiniklear dun sa dati nating ambassador to China na si Chito Santarumana. Bakit pa tayo nagkaroon ng ambassador sa... So, yun po. Na yung previous vlog ko, ganyan din ang analysis ko na taga PCO lang ang gumawa. And natutuwa ako na yan din ang sinasabi ni Attorney Roque. So, lessons learned. Wake up, PCO. I don't know kung anong... I'm sure, galit na galit ang Malacanang sa nangyari na yan dahil lumalabas nga, nakakaya ang Pangulo na hindi alam yung One China policy. At tayo naman, sa bansa, nadamay. Sana ito masolve at ano bang magandang gawin? Mag-apology sa... Ay, nako. So, again, it speaks of leadership. Pag mahinang leader, ay nagkakaganyan. So, again, tama si PRRD noon. Weak leader yan. Hindi tayo naniwala. Dito ngayon, nagtitiis tayo. Naghihirap dahil sa isang weak leadership.